Okay, magandang hapon sa inyo guys. So, pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa tinatawag na relay ng ating mga sasakyan o ah, electric component ng ating mga sasakyan. Bakit ba ito kailangan? Bakit ba ito kailangan ilagay sa ating sasakyan? So, bago po muna pala yan, huwag po kalimutang mag-subscribe sa aking channel at huwag kalimutan i-hit ang notification bell para sa mga sunod ko pa pong mga pakikinabang ng mga videos. So, dito na po tayo sa tinatawag na relay. So, ito po yung tinatawag na relay. Meron ako ditong dalawang klaseng relay. Ito yung magtatap nito po ay global. So, 12 volts po yan. Yan. So, ito ang kaiba nito, kita mo yung component sa loob ng relay. Okay, may limpo siyang pins o terminals. Ito rin po, katulad din ito. Ito, kalimitan, ganito ang nakikita nating relay. Kulay black siya. Yan. So, ito din ay meron din siyang 5 terminal. Parehas din lang nung nauna ko pinakita. Ito po. So, parehas sila may 5 terminal. Ang ibang mga relay naman, yung mga kalimitang nakabit na sa ating mga sakyan minsan, may mga relay na ang pins nila o terminal ay 4. Meron namang 3 lamang yung kanilang terminal. Pero ang purpose niyan ay magka-pare-parehas din. Iba lang yung kanilang pagkaka-design, disenyo o mga pagkakagawa nila. So, ano ba ang relay? So, ang relay, ito po yung equipment o yung device na nagsisilbing switch ng high amperes na mga load ng ating sasakyan. Halimbawa po yung tulad ng headlight, car stereo, aircon, blower, sama na po yung compressor, horn. So, yan po ay lahat yan nangailangan ng malakas na amperahe. So, ibig sabihin, ang dumadaloy na amperage sa kanila ay mataas. So, samantalang kung halimbawa kung mga lead light lang, ang amps niyan is konti lang, milliamperes lang yan. Halimbawa yung lead light na ilaw, alos lang yan, mga 10 milliamps o na yan. Pero yung katulad nung lalo na yung headlight at saka yung sa blower ng aircon, yan ay mataas ang amperahe niyan. Kaya kailangan niya mataas din ang amperahe ng wire na gagamitin sa kanya o yung kanyang wire na dadaanan. So, meron tayo ditong dalawang sample ng circuit. Yung una ay without relay, yung pangalawa ay with relay. Papakita ko sa inyo kung bakit mahalaga ang relay. Okay, dito tayo sa una pong circuit. Okay, without relay. So, imagine niyo galing sa baterya, 12 volts battery ng ating sakyan. Ang ating sakyan depende sa iba't ibang uri ng sakyan. Meron yung tinatawag na mga amperage. Kung makikita natin ang alternator natin, yan ay may tinatawag na amperage. Ang iba ay 70 amperes, ang iba ay 100 amperes. So, imaginein mo dadaan dyan ang 100 amperes sa iyong linya. So, talagang mag-iinit yan. So, ang amperage, yan yung kumbaga parang lakas ng kuryente na dadaan dito. Mag 12 volts man yan, mag 220 volts man yan. Okay, yung amperahe, yung kumbaga siya ang bigat ng kuryente na dadaan dyan sa ating mga linya ng kuryente. So, balik po tayo. Halimbawa, ito. Okay, gumamit ka ng yung headlight. So, ang headlight, malakas ang amperage niyan. So, imagine mo, dadaan dito ang ilang amperes. Halimbawa, ang ating headlight ay 30 amperes. So, dadaan dito ang 30 amperes. Buti sana kung wala kang switch. Kung wala kang switch, lahat lang yan ay wire. So, palaging nako ng iyong headlight. So, wala kang switch. So, okay lang yan.
kasi ang daanan niya naman ay solidong wire. Pero kailangan natin ang switch, di ba? So kung imagine switch yan, so ang switch ay para lang yung minsan ang mga switch natin ay naglulus din yan. So ibig sabihin pag naglus yan, iinit ngayon ang yung switch. Pag nag-init ang yung switch, yan ay pwedeng matunaw, kaya masunog yung switch. Kaya kalimitang nangyayari kapag walang relay ang ating mga equipment ng ating sasakyan, makita mo sunog yung iyong switch. Kaya minsan hindi na gumagana dahil sunog na yung switch mo, wala na siyang contact dahil nga sa amperage na tinatawag. Ano po? At kalimitan na rin sa ating mga sa bahay, yung mga susunog na bahay, na ang kalimitang rason daw ay faulty electrical wiring, dahil yon sa loose connection na tinatawag. So katulad yung ito, kapag loose ang connection mo, malakas yung amperage na dadaan dyan, so mangyari iinit yung wire mo. Ano po? Yan. So pero kung ang iyong electrical component na ginagamit naman ay hindi naman siya gaano gumagamit ng malakas na kuryente, kahit wala siyang relay, dahil ang dadaan dyan ay low amperage lang. So hindi ngayon init ng iyong wire, kahit panay naka-on niya ng magdamag, so hindi siya init. Ano po? Nakuha po ba? Okay po ba? So ibig sabihin, kailangan sa wire, kapag malakas ang amperage, ito ay solido, walang loose na parte. Ano po? So ngayon, paano natin ma-solusyonan yan? So ito natin natawag nating relay. So ang relay, ano po? So imagine niyo pares lang. So ang relay naman, ang konsepto o prinsipyo ay ganito. Ano po? Yung switch mo, yung pinaka-main switch, ay kakabitan lang natin ng isa pang switch na kailangan lang ng switch na ito ay low amperage. Paano siya nagkaroon ng low amperage? Dahil itong switch na ito ay pinapagana lang naman ito ay coil ng magnet. Kapag nag-engage ito, magkaroon ng magnet doon sa ating relay. So pag na-magnet yan, hihilahin ng magnet yung ating switch na mag-close para magkaroon ng contact yung ating linya papunta sa ating load. So kapag yan ay hila ng magnet, so ibig sabihin walang tinatawag nating loose connection na makikita dito, dahil talagang siya solido. Kumbaga para rin siyang dugtong yung wire dito, kasi nakamagnet siya, at malaki rin yung ginagamit dito sa ating relay na mga plate sa loob para sa disenyo ng mataas na amperahe na dadaan sa kanya. So samantalang ito, at ito naman pong tinatawag nating coil, ito ay 12 volts din, pero mahina lang ang amperahe niya. Konti lang ang kuryente na kanyang kinukonsumo para mapanatili ang kanyang electromagnetism para po dito sa switch. So sa gayon, pag ganito ang nangyari, so imagine mo na lang na parang walang dugtungan dito o yung putol, kasi parang diretso siya. So hindi ngayon iinit ng iyong wire kahit ilang amperes pa ang dumaan dyan. Ano po? At ito rin naman dito sa may parte ng ating relay, hindi ito init kasi low amperage lang ang kinukonsumo niya. Okay? So nakakuha na po ang ibig sabihin ng relay. So mahalaga ang relay para po sa maging solido yung daanan ng ating amperahe ng kuryente papunta sa load ng ating mga sasakyan o mga component ng ating mga sasakyan. Okay. So ito po. Kalimitan sa mga relay natin ay sa ngayon ay may 5 terminal. Ano po? So yan ay may 5 na terminal. Yung tong dalawa, madalis naman siyang tandaan kasi yung dalawang parallel na yan, ano po? So yan yung output. Okay, output.
dito ang dito nakakabit ang ating load. Yan. So ito yung load natin at ito yung tatlo na naman na magkakahanay. Yung dalawa, ito yung tinatawag nating para sa coil, at yung isa dito naman yung dito yung kung nakakonekta pwedeng sa ground or sa positive ng ating sasakyan po. So ito ang 85, ito ay pwedeng ito ay positive, ito yung negative para sa ating coil. Dito naman ito yung 87A, dito naman yung load. Yan, load. Dito naman yan, depende naman dito kung ang switch mo ay negative, switch to positive, switch to negative, kaya pwede siyang maging positive direkta sa battery, or kaya naman hindi naman siyang maging negative. Mamaya dito i-demo ko kung paano yan gawin. So madali namang tandaan. So ito yung dalawang magkasunod, magparallel, yun ay load. Yung sa tatlo naman yung magkaharap, yung number 85, hindi lang naman tandaan po kasi may number. So 85 at 86, yan yung para sa coil, siyang nagmamagnet para yung load at saka yung itong number 30 ay magkaroon ng connection, on off siya. So kapag wala siyang magnet, mag-close siya, mag-open siya. So ang mangyayari, wala itong connection. Kapag nagkaroon naman ng magnet, magkaka-connect na siya, magkakaroon ng connection. Po. So ganito ang diagram ng ating relay. May dalawang uri naman ng relay. Po. So yung una, ito yung coil 8586. So ito ang symbol ng coil. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng daloy ng kuryente dito, positive negative, magmamagnet ngayon dito sa ating coil at hihilahin itong ating switch na high amperage. So halimbawa dito sa pakasong ito, yan. So dalawa siya. Kapag meron siyang wala siyang kuryente itong coil, ito ay dito siya naka connect sa 87A. So yan is normally open. So ibig sabihin ng normally open, walang kuryente itong coil, dito yan naka-connect. So ibig sabihin itong 30 at 87 ay mag-connected sila. Pag nag-apply dito ng kuryente, so yung ating switch ay pupunta naman doon sa kabila. So ito naman dito magkakaroon naman ng kuryente. So itong 87 at saka 87A, yan ay magkaiba ng connection. Merong mga component ng ating sakyan na kailangan ng ganitong uri ng relay. Yung pangalawang relay, ito naman ang pangalawang relay. So kung pansin natin, iba yung 87 at dito 87 at 87A, yan ay hindi magkadugtong, samantalang dito ang 87 parehas na wala na siyang A, kundi parehas na lang siya 87, kasi ibig sabihin ito ay connected lang. So ang normally open yan, wala itong magnet yung coil. So naka-open siya. So walang connection ang 30 sa 87. But pag in-applyan ito ng load 85 and 87, magko-connect ito ngayon dito sa 87, at itong dalawang 87 ay magkakaroon ngayon ng kuryente. Normally yan yung tinatawag nating load, connected ito sa component ng ating sasakyan 87, or dito naman 87 or 87A. So ang kaibahan nito dito, ang normally open niya wala siyang connection, at ang 87 ay connected silang dalawa, halos parehas lang. Samantalang dito iba, kapag walang load dito, walang coil, walang kuryente ang coil, dito 87A at 30 ay may connection sila. Kapag in-apply ito ng kuryente, yung coil dito, ito ay papalo naman doon sa kabila sa 87. Yan. So salit-salitan sila. So ganyan po ang dalawang uri ng
relay. Yan. So, dito po tayo sa tinatawag na switch to positive at switch to negative. So, kalimitan ang mga sakyan natin, mayroong tinatawag na mayroong tinatawag na switch to positive at switch to negative. Okay. Pwede muna natin sa switch to negative. Switch to negative. So, madali naman po tandaan ang switch to negative. Kasi yung tinatawag natin switch to negative, yung ating switch para sa ating relay ay nakakabit doon yung ating switch. Okay, so ito yung tinatawag nating switch to negative. So, ito ay positive. Yan. Ito naman ay negative or ground. Okay, so gagawin natin itong 85 at saka 30 ay i-connect natin yung 85 at saka 30. So ito ay magiging ngayong magiging siyang positive. So ibig sabihin, kung ito ay positive, ito ang nakakabit siya sa 30. So ang pasok ngayon dito sa ating load ay positive. So ito naman ay connected sa ating load. Yan. Okay. Dito naman sa kabila, ito na ngayon ang connected natin sa ating ang 86 ang magiging switch natin. Switch ito papunta sa ating negative ground po. So that is switch to negative. Pag inon mo siya, nag-connected dito sa ating negative, so magkaroon ngayon dito ng magnet sa coil. So itong 85 itong 30, papalo ngayon yung 30 pupunta doon sa 87A or 87, pag normally open 87A pag dito. Okay, pag nag-apply na po dito ng magnet, papalo naman siya doon sa 87. 87 Okay, ito dalawa pala ang load dito. So dito is dalawa ang load niya. Okay, so normal open dito po. Yan nakapalo. Pag nag-apply ng coil dito siya is sa 87 papalo. Okay, so that is switch to negative. Ang switch niya ay nasa negative. So paano naman ang switch to paano naman po ang switch to positive? So ang switch to positive naman, ang switch niya ay nasa positive side. So halimbawa ito yung ating positive, ito yung ating namang negative or ground. So itong 86 at 30 connected po siya papunta po dyan sa ating ground. So ibig sabihin, ang papasok sa ating load nandito, ito yung dating load, ang papasok dyan ay negative. So negative ang papasok dyan. So pag nagkaroon ng kuryente dito sa coil, ang papasok dyan sa ating load ay negative. So ang switch po nyan ay dito tayo sa positive na nakakonnection yan sa ating connected po yan sa ating baterya. So that is switch to positive. So so madali lang naman tandaan, pag switch to positive, ang papunta sa ating load, balik-kabaliktaran, ang papunta sa ating load ay negative na linya. Pag sinabi namang switch to negative, ang switch natin ay sa negative, ang papasok sa ating load ay positive. Yan, positive na linya. Okay po. Okay. So sana naintindihan po ang aking topic sa ngayon na tinatawag nating relay, kahalagahan nito. Sana po huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at huwag kalimutang i-hit ang notification bell para sa mga sunod ko pong video. Okay, thank you. Salamat.